Naniniwala ka ba na totoo ang mga nagpapakitang white lady? Lalong-lalo na kapag mag-isa ka sa gabi na sobrang dilim. Dito kasi sa Baguio, merong top 3 haunted places na pinupuntahan ng mga ghost hunters na kadalas ay hindi mamatay-matay kasi na kwento tungkol sa white lady. Ang pinaka number 1 is yung haunted house na Laperal House doon sa papuntang Pakdal. Number 2, yung Diplomat Hotel na abandonadong hotel na kadalas ay paboritong pinupuntahan ng ghost hunters. And number 3, yung stretch ng Luwakan Road lalo na sa gabi na hindi mamatay-matay yung mga kwentong tungkol sa white lady. Kaya ngayong Halloween, eto na, ang mga spooky or haunted stories na mai-share ko sa inyo na kwento dito sa Baguio. So, it's okay kung maniwala ka o hindi, pero hindi mamatay-matay ang mga kwento ng mga matatanda. Eto na, ang kwento number 1, tungkol sa Laperal White House na yan. Marami talagang iba't ibang version tungkol sa white lady na experience ng mga naka-witness or naka-experience. Yung isa dyan is yung vlogger na si Goldie na feature pa siya doon sa GMA na kung saan gumagawa siya ng painting sa face, then parang biglang may humawak sa likod niya, and then dun na. So makikita nyo na lang yung YouTube ni Goldie na yung kwento niya tungkol sa Laperal. Pero, eto yung kwento na isa. Merong restaurant na medyo malapit sa Laperal House, then kumakain sila. So, I think a group of 4, a group of 5, mga ganyan. So, nung dinudungaw nila yung White House, kasi nga pinagkukwentuhan nila, aware sila na may mga spooky stories. Then, parang may naaninag sila na isang babae na nakaputi. And then, habang kumakain sila, dinadman nila yung parang nakita nilang image na yon. Yung isa naman na kasama nilang babae is na si CR, and then nung pumunta sa CR, parang may naaninag siyang babae na nakaputi. Tapos, medyo kinilabutan siya, and then kwento niya, nung pagbalik niya sa table, kwento niya yung na-experience niya, and then nag-goosebumps silang lahat, then binilisan nilang kumain, nag-pray, and then pumunta sa isang place, bago sila umuwi. Ayan, so yan yung nakaka-spooky story about dyan. Number 2 is etong Diplomat Hotel. Marami ring kwento tungkol dyan, especially sa mga nagpapakitang di umano'y white lady. So, ayon sa mga bumibisita doon and yung mga nakatira doon, especially noon pa na kapag naglalakad sila malapit doon sa hotel na yon is parang meron talagang feeling nila is sumusunod sa kanila o kaya nakikita nilang tao na silhouette na mahabang buhok na nakaputi, mga ganyan. And then yung mga tourist naman na pumupunta doon, yung mga nakakaramdam, kinukwento nila na parang there's something na hindi nakikita pero nararamdaman nila. And then, ito pa, may mga makikita kayong vlogs o kaya videos, photos na minsan nakukuha nila sa camera nila o kaya sa vlog nila na parang there's something silhouette doon sa pictures o kaya sa vlogs nila. So, you can type sa mga different social media platforms, Facebook, YouTube, TikTok, tungkol sa storya or experiences nila sa Diplomat Hotel. Kaya ito ang isa rin sa mga spooky places dito sa Baguio. At ang top 3 is Luwakan Road. So, ito yung kwentong white lady na nagsisik siya ng vengeance. Why? Kasi kapag pumupunta ka sa Camp John Hay sa entrance, meron kasing puno sa sentro. And then doon, yun yung sentro na may pinakamalakas daw na enerhiya kung saan nagpapakita yung white lady. Kasi yung kwento daw ng white lady na yon ay noong unang panahon, may isang pasaherong babae na sumakay sa taxi. And then, itong taxi driver is meron pala siyang binabalak na masama. So, nabiktima niya itong babae na to. So, pinagsamantalahan niya. And then, yung katawan ng biktima na babae is parang hinulog lang niya doon somewhere dyan sa stretch ng Luwakan. And since hindi maganda yung pagkapano ng babae, ayun, nagsisik siya ng revenge na nagpapakita siya in every taxi driver.
So, yan yung isa sa mga kababalaghang stories na hindi mamatay-matay dyan sa Luwakan Road. And then, nung pinutol yung puno sa gitna ng kalsada, ang sabi nila is biglang nagkasakit yung contractor. So, correct me if I'm wrong, dahil medyo maselan daw talaga yung puno na yon kahit na nagkaroon sila ng ritual bago nila pinutol yung puno. Additional na kwento. Dito rin sa amin, merong dalawang site. Yung isa is ganun din na biktima na isang babae tapos hinukay siya doon sa may isang puno dito sa may stock farm sa amin. And hindi siya matahimik dahil yung kaluluwa talaga niya is parang nagsisik din ng vengeance. So may school na pinatayo dyan, and noong kakapatayo lang ng school is may mga estudyanteng nasasapian. So napaka-foggy ngayon, no? Pero ipapakita ko sa inyo yung story number 1 dito sa amin na may white lady. So dito banda may puno kasi dati na meron silang nahukay na isang kalansay. Tapos yung istorya nun is may isang babae na pinagsamantalahan ng mga kalalakihan. Tapos ngayon yung kaluluwa ng babaeng yon is nagaano siya, parang humihingi ng tulong kaya nagpaparamdam siya. So yung kwento dito is parang nagpaparamdam siya sa school na yan. Meron ding isa pang puno sa amin wherein nung nagkaroon ng Girl Scout Jamboree, nung nag-camping sila, yung isang camp wherein nagluluto yung teacher ata nila, biglang sumabog yung pinaglulutuan niya, and then binawian siya ng buhay on the spot. Then after nung jamboree na yon, kapag may mga dumadaan sa puno na yon is parang nakakaramdam sila ng kilabot. And then may tao daw na nakatayo, na nagpaparamdam, na hindi daw nila makausap, tapos ibang-iba daw yung itsura niya. So pinaniniwalaan nila na yun yung nabiktima ng pagsabog na yon doon sa isang puno na hindi matahimik ang kaluluwa niya. So dito rin, alam niyo tong building na yan, merong isang dating puno din dyan. May mga nagka-camping dati, may Girl Scout Jamboree. Tamang-tama, yung puno dito kasi, habang nagluluto sila is sumabog. And then dito rin may nakikitang white lady din na nakasakay ng kabayo. Ayan. So basta dito banda may kalsada rin kasi dyan eh. So kapag gabi, mas lalo noon, nakakatakot dumaan dito kasi walang ilaw. Ngayon kasi may ilaw na. So nagpapakita dito tuwing 10 oras na ng gabi. So syempre wala pa itong building na to, no. So noon kapag gabi, lalo na yung mga matatandang mag-isang umuwi dyan, ayun. So nakakaramdam sila ng may kakaiba na parang may sumusunod sa kanila, tapos biglang may naaninag silang nakaputing tao na mahabang buhok, tapos nakaputi, ganon. Kaya kung isa kang ghost hunter, talagang magkaka-interest ka sa kwento kong ito, lalo na sa mga top 3 haunted places dito sa Baguio City. Plus, yung kwento ko na plus 2 stories dito lang sa amin. And you can bring with you your, alam niyo yung parang detector, yung electromagnetic detector, mga kinaming ganyan. Pero sa mga hindi naman naniniwala, okay lang yan. Kasi depende naman sa atin yan kung naniniwala ka or hindi. Basta ang importante, let us pray, and then you can pray na, Lord, please don't let any negativity from this video. So, yun yung prayers. Okay, so kung gusto nyo pa ng haunted stories, kung bet nyo pa na magkwento ako tungkol sa mga spooky stories ngayong Halloween, mag-comment down lang kayo below. So, you can follow me sa ating Facebook, sa aking Instagram account, The Story of Anthony, for more stories. So, thank you and have a nice day.